Simulan natin ang mga mahal na araw at natapos na ang 40 araw ng paghahanda o Kwaresma at tayo ngayon ay dadako sa panibagong yugto ng ating panahon sa simbahan, ang Holy Week, ang mga banal na araw na kung saan sinisimulan natin ito sa pamamagitan ng pagdiriwang ng palaspas sa pagpapakasakit ng Panginoon. Itong dalawang bagay na ito, ang palaspas, linggo ng palaspas at linggo ng pagpapakasakit ay dating magkahiwalay na pagdiriwang sa simbahan. Ngunit makikita rin po natin na ang mga palaspas o ang mga palma ay may kaugnayan sa pagpapakasakit. Yung tinatawag na Passion Sunday is related to Palm Sunday. Sapagkat ayon nga sa bungad ng ating pagdiriwang, sa panimula ng ating pagdiriwang sa pagbabasbas ng mga palaspas, si Jesus ay matagumpay na pumasok sa lungsod ng Jerusalem, sa lungsod ng Diyos. At ang pagpasok ni Jesus sa lungsod ng Jerusalem sa mga huling araw niya ay nangangahulugan hindi lamang literal na pagpasok sa isang lungsod. Si Jesus ay papasok sa lungsod na inihanda ng Diyos. Si Jesus ay papasok sa lungsod ng walang hanggang Jerusalem. At ito'y mangyayari at masisimula ng pagpasok na ito sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit. At ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem na inilalarawan ng pagpasok niya sa langit ay ang matagumpay na pagpasok niya sa kanyang pagpapakasakit at kamatayan. Kaya nga ito'y may kaugnayan itong palaspas na sinasagisag ng tagumpay. Matagumpay si Jesus sa kanyang pagpapakasakit. Pero ang nakita lamang ng maraming tao sa salaysay ng pagpapakasakit ng Panginoon tulad ng ebanghelyong ating narinig ay nakikita lamang nila na ang isang taong o yung Mesiyas na pumasok sa Jerusalem ay isang taong hindi matagumpay kundi talunan. Isang inaasahan nilang Mesiyas na magiging matagumpay, ngunit natalo sa labanan. At ang kinahinatnan ng Mesiyas na ito ay walang iba kundi kamatayan. At hindi lamang kamatayang karaniwan na kamatayan, kundi kamatayan sa krus. Kamatayan para sa isang hinatulan na kriminal. Para sa marami, at makikita po natin sa salaysay ngayon ng Ebanghelyo ni San Marcos, na lahat ng mga tao, higit lalo yung mga namumuno, mga punong saserdote, si Pilato, ang mga Hudyo, at ang iba pang mga tao na iba ang pagtingin kay Jesus. Ang tingin nila ay hindi isang matagumpay na Mesiyas, kundi isang Mesiyas na talunan. May kasabihan nga tayo na don't judge by its cover. Pero ang mga taong ito, they judge Jesus by His cover. Hinatulan nila na naayon lamang sa literal na nakikita lamang nila tungkol kay Jesus. Isang mangangaral, isang mapaghimala, isang impostor, isang taong para sa kanila ay tuligsa sa lahat ng kultura at paniniwala ng Hudahismo, ng mga Hudyo. Nilabag ang araw ng pamamahinga, ipinantay ang sarili sa Diyos bilang Diyos, kinilala ang Diyos bilang isang ama at marami pang iba. They judge Jesus by His cover.
Ngunit itong pinakita sa atin ng Ebanghelyo, bagamat sa literal na paraan, mayroong mas malalim na mga pangangahulugan yung mga sinabi rito ng Panginoon. Sa mga pangyayaring naganap, simula kay Pilato hanggang nagbuhat sa krus si Jesus, hanggang siya ipinako, hanggang siya kinutya ng mga tao, hanggang siya ay nalagutan ng hininga. Sabi ko nga noong nakaraang homily na we need the eyes of faith. Kailangan natin ng mata ng pananampalataya sa ating puso na malagpasan na tingnan ang mga bagay-bagay na literal lamang nating nakikita. At ganito rin sa mga pangyayaring ito. Kay Pilato, kaya nahatulan si Jesus ni Pilato ng kamatayan sapagkat literal lamang niya nakikita na si Jesus ay isang taong hindi maaring ipagtanggol. Ang kailangan ng pagbigyan ay ang mga tao. Kaya nga sa araw ng pista ng Pasko, may tradisyon siya na pagpapalaya ng bilanggo. Si Barabas o si Jesus. At ang pinili ng mga tao ay si Jesus. Si Barabas na palayain. Kaya si Pilato sa kanyang desisyon, pagbigyan ang mga tao. Pagbigyan ng kahilingan ng mga tao. Dahil hindi katanggol-tanggol naman itong Jesus na ito. Yan ang isang karakteristik o katangian ni Pilato. Kung hindi katanggol-tanggol ang tao para ipagtanggol, bakit pa nga niya magsasayang siya ng oras? Bakit pa niya sasayangin si Jesucristo, kay Jesucristo ang kanyang oras para isalba o iligtas ang kanyang buhay? Kung ang mahalaga para lamang sa kanya ay yung to please men, no? Para hindi siya mapahiya sa harapan ng mga tao. Kaya pagbigyan natin ang mga tao. At minsan tayo rin ay suriin natin ang ating mga sarili na gaano kadalas na natatakot tayong humarap sa mga iba na humindi. Natatakot tayo na sa harap ng iba na baka hindi na tayo ang pansinin. Hindi na tayo ang mahalin kapag sinabi ko ang totoo. Katulad ni Pilato, kung si Jesus ang pinili niyang palayain, sigurado si Pilato ay mawawala sa posisyon. Sigurado si Pilato ay mailipat ng ibang lugar, ma-demote sa kanyang posisyon dahil ang pinalaya niya ay hindi yung kagustuhan ng tao, kundi yung kanyang kagustuhang pipiliing palayain. At ganito rin sa atin mga kapatid, are we afraid to say no? Or we just say yes just to please others? Ano kung magtampo? Natatakot tayo magtampo yung iba sa atin. Bakit natatakot tayong magtampo ang ibang tao sa atin? Kasi baka batikusin tayo, iba yung isipin ng iba sa atin. Anong klaseng tao ito? Nasa simbahan ka pa naman, ganyan ang ugali mo. We are afraid to be judged or to be criticized by our own actions or by our own decisions na maaring magkaroon ng kontra sa iba. We are afraid to say no. Because many times, maraming beses, sa literal na pagtingin ng mga bawat sitwasyon, ang tinitignan lamang natin, hindi lamang dahil kapakanan ng iba o desisyon ng ibang tao o ng karamihan, kundi mismong tayo, natatakot tayong humindi.
And many times we are Pilate. We judge by its cover. Sapagkat takot lamang tayo mawala ang kaugnayan o pagmamahal ng iba sa atin. Ang ibang mga tao dito, katulad ng mga punong saserdote na nangutya kay Jesus, ay iba ang kanilang pagtingin kay Jesus. Para sa kanila, isang talunan si Jesus. Bumaba ka sa krus na yan, sabi ng mga punong saserdote, ng mga taong bayan. Iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang sarili. Makita lang nating bumaba sa krus ang Mesiyas na iyan na hari ng Israel, maniniwala tayo sa Kanya. Kung tutuusin sa literal na pangunawa, oo, na itong mga saserdote ay literal na tinignan si Jesus na isang Mesiyas na talunan. Pero kung siya ay matagumpay na Mesiyas, bumaba siya sa krus. Ngunit, kung hihigitan nila ang pagtingin nila sa mga pangungusap na sinasambit niya, habang si Jesus nakabayubay sa krus at nakapako, nagliligtas na si Jesus. Christ was already saving the world while hanging on the cross. Nakikita lamang nila ang isang taong parang talunan sa krus. Pero nagliligtas na pala si Jesus sa paraan na yon. Siya na mismo yung tagapagligtas na inaasahan. At gayon din sa panghuli ng pangungusap, yung isang sundalo na kung saan hinigitan niya yung pagtingin sa pagkakakita niya kay Jesus na sinabi niya, tunay nga na anak ng Diyos ang taong ito. Ano ang nasaksihan ng sundalong ito para magbigay ng conclusion na sabihin na si Jesus ang anak ng Diyos? Sa maigsing panahon o oras sa pagpapakasakit hanggang sa kamatayan ni Jesus, doon sa mga oras na yon, nakita niya na si Jesus nga ang anak ng Diyos. Para sa iba, ang maging anak ng Diyos, higit lalo sa mga Romano, mga makapangyarihan, mga malalakas, mga may sinabi, mga matatalino at marurunong. Pero ang sundalong ito, ang nasaksihan kay Jesus na pagiging anak ng Diyos, naghirap, nagpakasakit, nasugatan, binugbog, nilurhan, nilait, sinugatan, ipinako sa krus, pinatay. At sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, sinibat sa tagiliran. And at the end, this soldier concluded, this man is the Son of God. At ngayon din sa atin mga kapatid, sana maunawaan din natin ang pagiging anak ng Diyos. Higitan natin ang pagtingin at pangunawa natin sa pagiging anak ng Diyos. What is to be child of God? What is to be a son of God? Ano ang maging anak ng Diyos? Ihalintulad natin sa nasaksihan ng sundalo. At malinaw kay Jesus ang maging anak ng Diyos. Maraming beses niyang sinabihan ng kanyang mga apostol, the Son of God, the Son of Man must suffer grievously. Kailangan maghirap ang anak ng tao. At madalas, at maraming beses, sa tukso ni Jesus, ginamit ang paraan ni Satanas na siya'y linlangin sa pagiging anak ng Diyos. Baligtarin ang tunay na kahulugan ng pagiging anak ng Diyos. Para kay Satanas, ang pagiging anak ng Diyos, hindi nagugutom. Kaya ang sabi ni Satanas kay Jesus, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong iyan. Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, gumawa ka ng himala, nakahanga-hanga sa mata ng tao, para ang mga tao maniwala nga na ikaw ang Mesiyas. Ang pagiging anak ng Diyos kay Satanas, mayaman. May kapangyarihan.
May sariling kaharian. Kaya inalok ni Satanas kay Jesus, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito. Lumuhod ka lang sa akin at ako sambahin mo. Nililin lang ni Satanas si Jesus kung ano yung maging anak ng Diyos. Sa paraan na hindi sa kaisipan ng Diyos at sa kaisipan ng Panginoon. Sa atin din mga kapatid, liwanagin nawa sa ating isip ang pagiging anak ng Diyos. Higit lalo ngayon na may mga panibagong pangyayari na naman sa ating lipunan, sa ating bansa, sa pagharap natin at pagsugpo ng COVID-19 at paglagpas ng mga sitwasyon natin sa buhay sa pandemya. Nililinaw ng Panginoon sa atin na maging anak ng Diyos. Maari nalinlang tayo sa kaisipan ng pagiging anak ng Diyos. Maari nahulog rin tayo sa patibong ni Satanas kung ano ang maging anak ng Diyos. Baka hindi yon. At ngayong pandemic, lalo na ngayong panamang Semana Santa, ay muling nag-lockdown at parang mas mahirap na naman ang buhay para sa lahat. Pero nililinaw sa atin ang maging anak ng Diyos. Simula ngayon. At sana masaksihan natin kay Kristong nakapako sa krus ang malinaw na itsura o larawan ng anak ng Diyos. At kung malinaw sa atin ang larawang itong nasa likod ko po, no, ang larawang Kristong ipinako, malinaw sa atin kung ano ang maging anak ng Diyos. Otherwise, maaring maghihirap lamang tayo sa buhay na hindi natin alam kung ano ang maging anak ng Diyos. Bakit ganito? Puro reklamo. No? Bakit ganyan? Malinaw sana sa atin ang maging anak ng Diyos. At sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito ng pagpapakasakit ng Panginoon at sa mga susunod na araw, ngayong mahal na araw, ituon natin ang ating pansin kay Kristong ipinako. At linawin sa atin kung ano ang biyaya na ibinigay sa atin na pagiging anak ng Diyos. Kaya tayo magtiwang, tayo magpasalamat sa Diyos sa pagkakaloob ng kanyang bugtong na anak na nagpakasakit para sa atin. Ngunit tandaan natin na ang pagpapakasakit ni Kristo ay tagumpay, hindi pagkatalo. At gayon din sa mga pagpapakasakit at hirap ng buhay na ating hinaharap, tandaan natin na sa larawan ni Kristong ipinako sa krus, hindi ito sagisag ng pagkatalo, hindi ito sagisag ng pagkabigo, kundi tignan natin sa mata ng pananampalataya, kay Kristong ipinako sa krus, ang lahat ng mga bagay na ito ay tagumpay.